for next week. And then also, I already coordinate na with Ma'am Valerie para madagdagan kung ano yung ipapagawa for laboratory. Okay? So, now, about blood typing, I think nakapag-blood typing na kayo way back in Human Ana. So, this is just an refresher na lang and to familiarize. Kasi in drawing blood, or pag nag-extract tayo ng blood, much better na alam natin kung ano yung blood type ni patient. Kasi baka mamaya nagkulang ng dugo si patient, at least tayo as healthcare workers, alam natin kung ano yung possible na ibibigay or sasabihin doon sa nurse in charge na ito po yung blood type ni patient, ganyan, ganyan. Okay? And blood type, nawalan ulit ng net. Nag-jump yung net ko. Okay, so here is the blood type. So most likely 38 of the population, we have O positive. And then 7 is the O negative, 9% is the B positive, 2% is the B negative. So 34% usually they are A positive, and then 6% A negative, AB positive is 3%, and then AB negative is 1%. So, ito yung pinaka-rare. Ito naman ang universal donor natin. So, sa blood type natin, I don't know if all of you know your blood type. That's very important kahit hindi ito about plebo. As an individual, mas maganda alam natin yung blood type natin. Okay? So, sa blood type natin, your blood type is established before you are born. So, genetic to. Na-inherit or nakukuha natin sa parents. So, kunyari, si mother is O positive, then si father is O negative. So, ang ano natin, you inherit one gene from the mother and the other one is from your father. So, napaka-imposible na kunyari ito, si O positive, O negative, tas biglang naging AB negative. So, dito medyo doubtful na siya. Kasi usually, the combination of the genes from your mother and father, usually, dapat is magiging either, magiging O siya. O negative, O positive. Okay, so, sorry, nawalan ulit ng net. So, either, kunyari, naging B negative to. And ito, may possibility na maging B negative yung offspring or maging B positive. Kasi positive yung isa, negative yung isa. Pero kung magiging AB to, parang napakaliit or parang sabihin na natin 0.1% yung chance. Kasi, very doubtful na magkakaroon ng AB dito sa dalawang to. Okay? So, these genes determine your blood type by causing proteins. So, that proteins is called agglutinogens. So, to exist on the surface of all your red blood. Sorry, tumatalon yung internet ko na naman. Then, we have the blood cells. May mga markers po sila. So, ang markers natin, also blood cell have different markers on their surface. So, these markers is what we call antigen. Yung markers na to is antigen yung tawag natin. It can be A or B. So, different combination of these antigens result in different blood type. So, later on, may table tayo dyan para ipakita. So, we have Rh positive antigen. Hindi to red horse, guys, ha? Iba to. So, this one is a blood type, another antigen
clinically significance of the antigen. So this antigen is used to identify RH. RH is what we call rhesus factor. So pag sinabi nating rhesus factor, identifier yan ng antigen. So pag sinabi natin RH positive, ibig sabihin meron siyang presence of the antigen. While pag sinabi naman natin RH negative, from here, lack of the antigen. So, blood types along with antigens on the surface, kasama siya sa red blood cell. So, the body contains antibodies. So, yung antibodies na yon nagde-dissolve sa blood natin. So, yung mga antibodies na yon nagbabind doon sa foreign blood natin, nagkakos ng blood na magkaroon ng clump together. So, may mga antibodies na ina-attack yung foreign blood types. Kasi diba, ang antibodies natin para siyang, sabihin natin, defense mechanism ng katawan natin. Kaya siya nag-a-attack ng foreign blood type doon sa nakapasok sa katawan natin. Para siyang white blood cell. Kasi antibodies. So, may mga type tayo. Meron siyang type A, antibodies, and type B, antibodies. So, here, some blood types are normally A, B, O, and AB. So, AB blood is a codominant trait, and then both A blood and the B blood need to be dominant in order to make a combination of codominant blood, which is AB. So, ito ang ano natin. Kailangan ang sabi dyan, both A and B blood. Kailangan nilang maging dominant para magkaroon sila ng combination ng AB. Ay, hindi na kumulay. Okay? So, ito, here, you can see, itong mga to, yan yung markers natin. Diba? Markers of the blood is equivalent to the antigen. So, pag group A or blood type A, so red blood cell A, may antibody sila. Dalawa yung type natin ng antibodies, isang anti-A, isang anti-B. So, pag si group A, meron siyang anti-B. And then, may marker siya na A, antigen A. While si B, kabaliktaran, anti-A, pero ang marker niya is si B, antigen B. While si AB, wala po siyang antibodies, kaya yung mga possible, yung mga AB, sabihin na natin medyo sakitin sila. And then, meron silang both antigens na A and B. While si group O, medyo mataas yung immune system nila kasi both possible, they have the both type ng antibodies, which is anti-A and anti-B, but wala po silang marker. So, ayan yung general ano lang natin for the blood type. So, here, so blood transfusion. So, I'm not quite sure if all of you have experience na makapag-donate ng blood. Kasi, dalawa yan. Pag nag-donate ka, it's either red blood cell or minsan plasma or yung kinukuha. So, pag plasma, medyo matagal po kinukuha. But in normal, pag red blood cell, most likely 450 ml ang kinukuha po sa atin. Siyempre, pag nag-more than 450, possible, ano na yon, mag-loss of blood na yon. Kaya, minimum lang kasi it is the capacity of the body para mawala sa katawan natin para makapag-regenerate ng tama. Okay? So, ito, dalawa to. Ito, red blood cell. This one is centrifuge blood. So, sa blood transfusion natin, makikita nyo here na only red blood cell lang
ang tina-transferred into the blood transfusion. So, yung antibodies neto in the plasma are separated from the red blood cell using centrifuge. Machine po ito na doon nilalagay yung nakuha na dugo. So, doon ma-separate yung plasma, white blood cell, platelets, and the red blood cell. Sa blood centrifuge, yung blood contains, makikita dyan, yung antibodies, which is malalaman dyan kung ano yung blood na walang antibodies. Okay? So, ayan lang naman yung natin, I think, sabi ko sa inyo, familiarization or review na lang to sa inyo kasi you already discussed it way back in Human Ana. So, here is a short video on how you are, which blood is dapat mag-donate sa ganito, anong blood type, ganyan. So, familiarization na lang ito. So, ayun, simple video lang yun, but it takes a lot of meaning for that. So, makikita naman doon which is the universal donor at saka sino ang universal recipient. Okay? So, ayun lang for the blood typing. Do you have any question for the blood type? Para mabalikan natin before I proceed with the intradermal injection. Questions po ba, guys? May mga kailangan ba i-clarify? Okay. So, ayan, wala naman. Okay? So, if ever naman, if may mga questions kayo, you can ask me naman. And also, blood type or masa-search nyo naman online para naka-detailed yung tag dito yung sa video. Okay? Parang which which blood type is used for donating na ganito, ganyan. Okay? So, ito naman for intradermal injection. So, I'm not quite sure if all of you experience na nakapag-allergic test. So, ang naman natin dito, I also asked Ma'am Valerie to have this for your laboratory for you guys to experience. And eto, take note, hindi ko masasabi na hindi masakit kasi magkakaiba kayo ng or tayo ng pain tolerance. Kasi merong mababa ang pain tolerance, may mataas ang pain tolerance. Okay? Kasi from the word injection, baka mamaya yung iba natakot sa karayom, nag-overthink na agad. So, ayun, pag naman natin is magdedepende pa rin po sa inyo kung how you cope up with that. Kasi pa rin to, may needle pa rin na ginagamit. So, intradermal, from the word intra, nasa lang tayo, sa may skin lang tayo dito. Hindi po tayo magto-true and true hanggang sa subcutaneous, hindi po tayo muscles. Okay? Administer into dermis just below the epidermis. Dito lang po. Okay? If you do sometimes nung bata kayo is yung
karayom, tas tinutusok nyo yung balat nyo. I'm not quite sure if you done that before. So, ayun, parang ganon yung possible na mangyari na parang hindi po magto-true and true or hindi malalim yung tusok natin dito. So, here, roots have longest absorption time of the parenteral roots. For this reason, yung intradermal injection are used for sensitivity test. So, sensitivity test such as, ang inaano natin dito, tuberculin and allergic test. Or sometimes, pwede din pong gamitan natin ng sa local anesthesia. So, ayan. Medyo may mga advantage din naman tayo for intradermal route kasi for this test, the body's reaction is substance easily visible. Pag sinabi natin easily visible, makikita agad natin kung ano yung reaction ng katawan natin to that certain gamot, contrast na mai-inject sa atin. Kaya sa 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 RadTech, may test dose tayong ginagawa. Iba ang test dose sa skin testing ha. Ang test dose kasi, pag sa contrast, nagbibigay lang tayo like 3 cc to 5 cc amount of contrast bago mag-proceed doon sa full dose ng contrast. Ito yung parang time kung kailan nalalaman natin kung allergy yung pasyente sa contrast. But in some institution, they do intradermal injection. So, syempre, hindi ko masasabi, depende yan sa policy ng ospital. And then here, since nga visible agad, take note nyo to ha, babalikan natin yan mamaya. So, here are the common site kung saan po tayo intradermal. So, dito sa natin, usually forearm, upper back, and then yung under ng scapula. Ginagamit natin dyan is tuberculin syringe. Maliit lang po to, 1 cc lang yan. With 26 to 27 gauge needle. Dito, sa needle sizing natin or sa gauge natin, pag mas mataas yung number, tandaan, 7 yan. Pag mas mataas yung number, mas maliit yung needle. Then, pag mas mataas mas mababa yung number, mas malaki yung needle. Yan. Magkaiba siya. So, opposite siya. Mas mataas, mas maliit yung needle size. Mas mababa, mas malaki yung needle size. Okay? So, back to intradermal, ginagamitan lang po natin ng 0.5 cc or ml. Kalahati lang po ng mismong syringe. Kasi usually, yung tuberculin syringe natin is 1 ml or 1 cc. Kalahati lang siya. Okay? Hindi mo kasi ipupush lahat yun doon sa may dermis natin. Sa dermis natin. So here, kailangan naka-angle tayo ng mababa. Angle lang siya. Parang kunyari, ito yung arms nyo, mababa lang po yung angle. Para maiwasan natin na hindi mag-true and true yung needle. Okay? Kasi pag ganun yung angle natin, may chance yung force natin mag-true and true. So, hindi po tayo muscular yung ini-injectionan. Kailangan take note yung angle no needle natin or for the administration. So, here, there's a different for angulation ng needle. So, 90-72 degrees intramuscular. Also, for 90 and 45 degrees subcutaneous, and for intradermal natin is only 5 to 15 degrees. So, makikita nyo yan. Kasi,
course, kasi pag nag-push tayo, most likely depende sa angle natin eh. Kaya kung skin lang po tayo, 5 to 15 lang tayo. But if you're going to have an injection, vaccine, etc., you can do the subcutaneous or the intramuscular. Okay? Then, so here are the equipments, prescribed medication, sterile syringe, usually a tuberculin syringe, calibrated with a needle 1/4 to 1/2 inch or 26 to 27 gauge. Antimicrobial, sometimes we can use alcohol swab or cotton and then alcohol if you don't have any swab. And then disposable gloves, small gauge. So, kung walang small gauge, Band-Aid, ayan, mga optional naman. Then, Macintosh, paper bag, or kidney basin, kung saan natin ilalagay yung mga equipments natin or materials. Kasi better to do this, kailangan naka-ready yung mga gamit nyo before you do the procedure. Okay? So, yan lang naman yung mga gamit. At also, tag dito, sabi ko sa inyo is magdedepende sa tolerance nyo. May ibang nagsasabing masakit kasi nga may iba naman sinasabing hindi. Ang iaano natin for the laboratory is only NSS. NSS is a sterile water. So, ayun. Sterile water lang naman kaysa vitamin C kasi mas kung vitamin C, mahapdi talaga siya. Okay? So, kaya ang inano ko na lang is sterile water. So, ayun again, ulitin ko, it will depend sa tolerance nyo kung masakit o hindi. Hindi ko kasi pwedeng sabihin 100% na hindi masakit. And then, hindi ko din pwedeng sabihin na 100% masakit. So, magdedepende po sa tolerance nyo. Since this is only, sabihin natin only nasa peripheral lang konti. Hindi siya sobrang deep doon sa muscular. Kaya, ayun. So, here is the video on how you can do the intradermal injection. We're back with another session of how-tos with SJVC. This is a clinical medical assisting instructor, Mrs. Torres, and these are two of her students, Jessica and Maria. I pass out with needles, so instead of being helpful, I'm going to let Mrs. Torres and her students show you injections. So today the first injection we're going to be giving is an intradermal test, an ID. Okay. So the first thing I'm going to do is clean the area. I'm going to pull the skin tight. I'm going to insert the needle at a 10-degree angle. I'm going to slowly push in, administer the medication. And it's gonna become a wheel. When she's administered her full amount of medication, she'll slowly take the needle out, put the safety on, and dispose of her needle. So, ayun, akala nyo sobrang simple lang, sobrang bilis lang, but take note, syempre, lahat naman is students. So, normal na may mga manginginig dyan, matatakot. Ayan, normal yon, normal. So, there's a lot of parang mga reactions pag may iba naman na parang medyo confident. So, depende. But, ito kasi ang goal natin. Nakikita nyo to? Sige, burahin ko muna. So, ayan, ang goal natin is magkaroon tayo ng wheels. Ibig sabihin is pag nag-administer tayo ng gamot natin, is dapat magkakaroon ng ganito. So, dito, after natin, pag nakita natin ng ganyan, kailangan natin siyang bilugan sa area na yan. Para malaman natin if mag-expand. Pag nag-expand, may possibility kasi yung pasyente is
allergy doon sa gamot na na-administer. Pero kung nag-subside naman or Tagalog ng nag-subside, ano naman na wala naman siya or bumalik naman sa dati at hindi siya lumagpas doon sa bilog nung mismong that's okay. Ibig sabihin, good to go na yung patient. Okay? So, ayan. Do you have any questions? Sabi sa inyo, mabilis lang. May mga questions ba kayo? What will happen po pag accidentally nagdiretso sa subcutaneous? So, since kung sa activity naman natin, water lang naman po ang ibinibigay natin. Since water is just only parang sabihin na natin it's normally absorbed in the body. So, don't worry. Ang pinaano ko naman sa inyo is the NSS. Water lang po yun. So, normal na, okay lang siya magdiretso sa subcutaneous. Ang normal na magiging niyan, masakit doon sa tinusukan kasi mas malalim yung tusok nyo. Pero if yung nakapag-administer na kayo ng mismong gamot, since NSS lang naman gagamitin natin, that's okay. Kasi water lang siya, which is parang normally absorb lang ng katawan natin. Okay? May questions pa? Guys, wag kayong matakot. Yung mga fourth year, yung mga nag-i-intern ngayon, pinagawa ko sa kanila before yun. Pwede po ba ano po yung normal position ng mismong needle? Wait lang. May picture ba tayo? Ganito. Di ba parang yung needle pa ganyan? Wait. Yung may ganyan. So, yung may patusok, dapat nakaharap sa inyo. Okay? Yung patusok, yung parang may butas, dapat nakaharap sa inyo. Okay? Hindi nakataob. Dapat sa inyo, nakaharap. Tapos, pag naka-angle kayo, since intradermal, make it sure na mababa lang po yung angle nung needle natin. Okay? Sino po meron po yung pointed? Yung pointed, ito yung parang patusok. Dito kasi lalabas yung mismong, yung parang, pag ito yung kinuha nating gamot or NSS, dun dadaan. Kasi pag aspirate po is, the term aspiration is, ito yung pagkuha ng gamot or liquid doon sa syringe. Pag-transfer ng gamot, na fluid doon sa syringe. Aspirate kasi yung tawag doon. So, pag nag-aspirate kayo ng NSS, dapat nandun yung yung needle, pag magtutuso kayo, hindi po pataob. Wait lang. If ever magsasend na lang ako sa inyo ng picture, hanap ako online para mas ma-imagine, makita nyo. May natakot agad. So, don't worry, siya, parang sabihin natin, it is for you guys to experience din kung ano yung possible na experience ng patient. Don't worry, kaya hindi ko masasabing super sakit. Hindi ko din masabi na super hindi masakit. Magdedepende sa inyo. Okay? Kasi, normal pa rin naman yung mga 4th year ngayon. Okay? Na-try nila yun sa akin before nung Parma Benico sila. Nagganyan kami. So, ayan. Normal na natatakot talaga. Lalo na if mga takot sa needle. But, once na nagawa nyo, parang achievement. Ganon, parang nag-enjoy din kasi yung mga interns ngayon na na-experience nila yung ganon. So, we will guide you naman ni Ma'am Bal. We will guide you throughout the activity. So, sisilip ako sa inyo bukas. Aanahin ko muna yung sa blood smear. So, magsasabi na ako sa inyo na sa blood smear, ang tagal ko na kasing hindi nagagawa. So, may mga tendency na medyo hindi ko siya 100% 100% na perfect yung magagawa ko by tomorrow. But, blood smear kasi is for you guys to experience how to assist a biopsy procedure. Okay? Tapos, ito naman, sa intradermal naman, ito naman is how to know if the patient is allergic to a contrast or what. But depende yun sa protocol ng patient, ng hospital. Merong intradermal, merong nagpapa test dose lang. Okay?
Ayan. Huwag kayong matakot. Gagabayan namin kayo ni Mambal. Don't worry. Okay, may mga tanong pa po kayo? Questions? May mga tanong pa ba, guys? Sige na, sabihin nyo na ako may mga tanong pa kayo. If wala na that's it for my discussion for now. Again, next week po, quiz kayo for the 3 topics. Okay? May mga questions pa ba? Ma'am, tama po ba yung nag-sweep ng needle na nakapasok? Ba't di may nagsisweep? Ba't di may na nagsisweep? Like, gumagalaw? Kasi may kumuha sa akin ng dugo last time, ganun. Parang nagpi-fishing sa loob. Tama ba? Parang, wala kasi akong parang nagpi-fishing sa loob kasi, yes, fishing kasi yung tawag doon. So, that's the last resort na magagawa once na na-insert na yung needle. Kasi, if you pull out the needle, it's already contaminated. So, may mga possible na nagganon kasi baka mamaya, pagpasok ng needle sa inyo is medyo umiwas yung vein. May mga ganong times kasi na umiiwas. Kumbaga, hindi agad na diretsyo. So, pag ganon, well, hindi ko kasi masasabing hindi pwede yon kasi sometimes that's ginagawa siya for last resort. Para kasi hindi din masayang yung needle kasi pag na-pull out na yon, bagong needle ulit. And then pag na-pull out kasi yon, may tendency magdudugo na kasi yon. So, parang hindi ka na pwedeng tumusok sa side na yon. Okay? Ano pa? May mga tanong pa ba kayo? I-reserve nyo yung mga ganyang tanong pag intro to plebo na tayo. Next week, i-discuss ko na siya. And then, I will coordinate din kay Mambal on how you can do the plebo. So, yun. Okay? Anything else, guys? Do you still have any questions? Clarifications? Lakas ng loob na charot. Ano pa ba? May mga questions pa kayo? Ano pa ba? Guys, mga tanong pa ba before I end this lecture natin? Babas-bas na lang po tomorrow. Sige, hindi lang kayo babas-basan, gagabayan pa kayo. Charis. So, ayun. So, tomorrow naman, pupunta naman ako dun sa room nyo. Kabilang room lang naman kayo. Okay? Thank you, guys. If wala nang mga questions, ingat kayo pa uwi. Sa mga pauwi pa lang. And then, rest well. And then, hydrate kasi mainit. Okay? Thank you, guys, for listening. If may mga questions kayo, PM nyo na lang ako. Thank you, guys.